Sobrang pagka-excited ni Marcos Jr., hindi niya napigilan na magkaroon siya ng self-revelation. Siya na mismong nagbunyag ng sarili niya na kasabwat talaga siya sa paghahanda, sa mga maniobra, at pagbibigay ng kuro-kuro at advice kung anong gagawin dito sa impeachment complaints na nakasalang sa House of Tambaluslos. At isa sa mga nagbitaw ng kanyang sarili sa revelation niya kahapon sa press conference ay nang sinabi niya nga nag-usap daw sila ni Senate President Chis Escudero at sa tingin niya pwedeng magsagawa o mag-request ang Senate President at ang ilang mga senador ng special session kahit pa naka-adjourn na sila. Sa June 2 na po ang resumption ng sesyon ng Kongreso. So yun ang sinabi niya, no? Ibig sabihin frustrated siya na hindi po nabraso at hindi nasunod ang script nila na aantayin ng mga senador kahit mga 13 o 14 na mga senador man lang upang magkaroon ng quorum sa plenaryo. At kung inakyat noong Martes ng gabi at mapagdesisyonan na i-convert into an impeachment court at tatanggapin na po ang articles of impeachment officially, edi sana pwede na magkaroon ngayon ng pag-usad ang antas ng kanilang chapsoy impeachment complaints na minadali at niratsada nila paakyat sa Senado. Ang malas nila, hindi po pumayag ang mga senador na makipaglaro ng apoy at maruming politika sa kanila. Ang sabi ni Senator Joel Villanueva, tapos na po. Wala na kaming sesyon at malabo po kaming mag-usad at mag-uusap sa plenaryo para lang pag-usapan ang impeachment complaints na yan na sa tingin namin ay tapos na ang pangangailangan para magkaroon pa ng plenary session sa Kongreso o sa Senado. Pag sinabi pong plenary, yan po ang authoritative meeting ng mga senador na magbibigay ng authority of policy o desisyon sa isang hakbang o usapin na nakasalang sa kanila. Either resolution, either a bill na urgent, or isang special session na ang purpose ay para sa pagpapasa ng special action on the legislative matter as per request of the President. Yan po ang purpose ng plenary. Ngayon, hindi lamang po ang Senado ang nagpaliwanag dito na malabo ito talakayin in a special session kahit pa sa June 2 kung saan until June 13 lang po ang panunumbalik ng sesyon and then magkaroon na po ng adjournment at babalik na po ang 20th Congress doon po sa 4th Monday of July this year, 2025. At malamang may mga bagong komposisyon na ng mga magiging kasapi na senador sa 20th Congress ng ating Philippine Congress. So, ngayon ito pong tanong. Ano po ba ang naging opinyon at ang legal authoritative na deklarasyon na inilabas ni Justice Carpio? Ito po, sabi niya, hindi pwede magpatawag ng special session ang Kongreso and for that matter, even ang Senado, na ang purpose ay tungkol sa impeachment. Sapagkat ang purpose ng special session, lalo na kung special plenary session, na required ang majority decision which is quorum, so kung 24 senators, minimum dapat there will be 13 in attendance na mga senador para magkaroon ng quorum sa special plenary session. Hindi po yan ang layunin ay pwedeng mag-include ng pagtalakay sa impeachment complaints na iniakyat ng Kongreso o ng Kamara de Representante. Saan lang po pwede gamitin? Sabi ng authoritative opinion ni Justice Carpio, ang tinatawag na special plenary session ng Senado o ng Kongreso, ginagamit lang po ito para magpasa ng urgent and exigent law which is required by the situation. Hindi po ito pwedeng gamitin for political process such as impeachment. Malinaw po hindi po pwedeng gamitin ang special plenary session
na ipapatawag ng Senado sakaling sila po ay mag-convene the way it was hinted eagerly and very excited si Marcos. At ngayon nagmamaktol pa ang kamatayan party list ng CPP, NPA, NDF sa pamamagitan ng kanilang operatiba na convicted criminal at naging model ng St. Peter Chapel Memorial Makeup na si Franz Castro na pinipilit niya na mag-special session ang Senado. As if pagmamay-ari niya ang Senado, excited ano? Na talagang nabigla sila na tinerminate at nag-adjourn ang Senado at hindi tinalakay sa plenaryo ng Senado nang inakyat nila by 7 p.m. last Tuesday ang kanilang chapsoy at pansit canton na impeachment complaint. Ngayon, ano po ang dinidiinan ng punto ni Justice Carpio? No? Ang dinidiinan ng punto ni Justice Carpio, mali ang kung sino man nag-advise kay Bongbong Marcos at sa mga grupo nilang atat na mapatanggal sa kapangyarihan at mandato ng mga bumoto kay Sara Duterte bilang pangalawang pangulo sa pamamagitan ng pag-convene ng impeachment court ng Senado by way of a special plenary session sa Senado. Hindi pala pwede yan na magpatawag o ipatawag ang special plenary session na ang layunin ay impeachment, which is a political activity and a political process. Ang pwede lang po sakupin at pwedeng gawin ng impeachment, ang pwedeng gawin lang po ng Senado o ng Kongreso patungkol po sa special session o plenary session ay papatawag ay kung may urgent bill o urgent law na ipapasa upang ito po ay kailangang gawin, but not included ang impeachment court na iko-convene mo sa plenary session. Malinaw. Hindi lang po ito ordinaryong political observer o ordinaryong mamamayan na gumagawa ng opinyon ang ating pinagbabatayan ng ating reaction analysis sa gabing ito sa Ka-Eric Live sa ating YouTube channel. Ito po ay respetado na senior Associate Justice ng Korte Suprema. At hindi po ito kaalyado ng mga Duterte ang nagbigay ng opinyon, si Justice Carpio. Okay. Ito rin po ang opinyon ng maraming mga abogado. At even si Senate President Chis Escudero nagsabi na malamang doon na yan ipoproseso ang impeachment complaint na yan kung yan ba ay valid o hindi at nararapat ba na mag-convene ng impeachment court ang Senado, malamang doon pa yan sa pagbubukas ng ika-20th Congress, which is going to be on the 4th Monday of July, kung saan magbibigay ng State of the Nation Address si Marcos. At saka na mag-start ang panibagong sesyon ng 20th Congress. So malinaw na walang patutunguhan ito in the next 6 months at least. Hindi po ito mabibigyan ng katuparan ang pinapangarap na panaginip na mangyayari ni Martin Romualdez, ni Marcos at ng kanilang mga kaalyado ngayon na mga komunistang teroristang grupo na nagkukunwaring mga party list sa loob ng Kongreso, ang kanilang layunin na tanggalin na sa pagkapangalawang Pangulo si Vice President Sara Duterte at aagawin nila ang mandato ng 32 million Filipinos na bumoto sa kanya at ipapadisqualify na po siya for life na hindi na siya makakatakbo pa sa anumang elective position o hindi na siya ma-appoint sa anumang posisyon sa loob ng gobyerno at lalo na hindi na siya pwedeng kumandidato sa 2028. Yan ang mga hindi na mangyayari basta-basta na gustong maganap sana nila kung bakit nila niratsada at binraso ang questionable, illegal at maanomalya na pagpapalusot ng impeachment complaints na ito na hindi nga po dumaan sa Committee on Justice ng Kongreso, sa House of Representatives. Walang malinaw na preliminary investigation,
walang malinaw na determination of probable or substantial basis kung ito ba ay dapat maiakyat, at ang pagproseso niyan dapat transparent. Hindi po basta-basta na parang niluluto lang na nagpaikot ng bond paper, may mga blankong papel at pinapirma ang